Lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Magandang gabi sa ating lahat. Yan. Muli ngayong gabi ay talinghaga. At kung babalikan natin yung kwento at pumasok tayo dito sa kwento na parang tayo ay nandun, ay makita natin na sa kwento ay yung may-ari ng ubasan ay binakuran niya yung kanyang lupa, nagtayo ng mataas na bantayan at saka iniwan sa mga kasama, sa mga katiwala. Yan. At nung dumating na ang pag-aani, ang pitasan ng ubas, pinapunta niya yung kanyang mga alipin. Sabi doon ay para kumuha ng kanyang kaparte. At ngunit yung mga napagkatiwalaan niya ay hindi naging maganda yung kanilang isip at binugbog, pinatay at binato ang mga unang alipin. At muli nagpadala yung may-ari. Nagpadala ng mas marami. At ganun din ang ginawa. At di pa rin nagsawa yung may-ari at panghuli ay pinadala niya yung kanyang anak na lalaki. Na iniisip niya, hindi siya sasaktan dahil anak niya. Kaya lang, nung nakita ng mga katiwala, sabi nila ito yung tagapagmana. Ito yung magmamay-ari pag namatay yung tatay. Kaya tara, sabi niya, patayin din natin. At ganun nga ang ginawa sa kanya. Pinatay yung anak. Kaya tinanong ni Jesus yung mga saserdote at mga pinuno ng bayan. Sabi niya, ano kaya gagawin ng may-ari pag dumating? At sabi, sila ay lilipulin yung mga buhong, sabi nga buhong, at ibibigay sa iba yung pagtitiwala para sa mga taong magbibigay ng kaparte, mga mag-aalaga na iba para magbibigay ng kaparte. At sinabi ni Jesus sa bandang uli ay ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Yan, cornerstone. So ang ebanghelyo ngayon ay aking pinamagatang sayang naman. Yan, sayang naman yung ginawa, yung pinagkatiwala ng ama sa kanyang katiwala. 3 beses na nagpadala pero pinatay sila. Isa lang naman ang kanyang hihilingin, yung kaparte niya. Hindi niya naman hinihiling yung kabuuan. Sa mga panahon yun kasi uso yung pagkakatiwala yung lupa sa mga tao na walang mapagkukuhanan ng hanap buhay. So, mabait itong may-ari kasi nagbigay siya ng 3 palugit kahit pinatay yung kanyang mga alipin. So, dito makita natin na yung parable ay yung owner ng vineyard o ubasan ay yung ang Diyos. At ang vineyard, ang ubasan ay nire-represent noon sa mga Israelita, bayan ng Israel, yung kanyang mahal na bayan. Kaya lang, nung panahong yon, hindi sila napagkatiwalaan yung mga tao niya doon, yung mga religious leaders, dahil ang mga pinapunta ng Diyos para humingi ng kaparte ay mga propeta.
Kaya makita natin sa Old Testament na pinagpapatay ng mga religious leaders yung mga propeta. They abuse them. Yeah. Para sana mag-gather ng bunga ng kaharian ng Diyos. Pero hindi nila nagawa yun. Kaya ang pinadala niyang huli na pinatay yung si Jesus o Son of God, at makita naman natin na pinako sa krus. Pati siya na pinadala ng Diyos, nakala ng Diyos Ama na tatanggapin, ay pinatay. Anong natin dito sa Ebanghelyo? Ang application sa atin. Tayo ay mga katiwala lamang. We are just stewards. Hindi tayo owner. Ano man ang meron tayo ngayon ay pinagkatiwala lamang ng Diyos. Ang pamilya mo, ang trabaho mo, ang kayamanan mo, ang pera mo, ang buhay mo, ang buhay natin. Ang lahat ng nasa atin ay katiwala lamang ng Diyos sa atin. Pati na yung ating community, yung ating paglilingkod. So, it will be a waste, sayang naman, kung hindi natin ito mabigyan o magkaroon ng bunga sa ating buhay. Sabi nga, the best gift, kasi natanggap natin ang napagandang regalo, ang buhay natin, lalo na. So, the best gift na maibalik natin sa Diyos ay yung buhay natin na may bunga. At umaasa ang Diyos sa atin na ito ay magbubunga. So, nakita natin din sa Ebanghelyo na dahil umakto silang owner na, pag-aari na niya yung kanilang lupain na pinahiram lang, makita natin dito na tumubo yung kanilang kasakiman. Di pa rin sila nagsawa dun sa kikitain nila, kundi naging sakim pa sila, gusto pa nila ng mas marami. At gusto pa nila na maangkinin yung binigay ng may-ari o yung pinahiram ng may-ari. Kaya nga pinatay nila yung mga alipin ng may-ari. Kasi feeling nila sila yung owner. Tayo rin, nagiging sakim tayo kung lagi nating kinaiinggitan yung hindi atin. Nagiging sakim tayo kung yung mga kahit hindi natin kayang abutin, ay pinipilit nating abutin. Ipinangungutang natin para lang magkaroon tayo, ganyan. Yun ang kasakiman na kung saan makita natin dito na hindi tayo nakokontento kung anong meron tayo. Kasakiman. So kung maganda sigurong isipin natin ano ba yung mga bagay na meron tayo na gusto pa natin, na kahit na dito natin pag ginagawa natin yun ay mas nakakalimutan natin ang Diyos. Mas importante na yung bagay na yon kaysa sa Diyos. Kasakiman. Yan. Tandaan natin na ang lahat ay galing sa Diyos. Isipin natin lagi na kung sino ang nagbigay, kung sino natin, isipin natin lagi na kung wala siya, wala naman tayo. Kung pinagyayabang natin na dahil sa lakas natin, na naangkin natin yung isang bagay, nawawala sa focus tayo na kung sino ang talagang nagbigay. Kaya nga, isa siguro sa mga natutunan ko sa buhay yung kung ano man yung meron ako ngayon, lagi kong iniisip, Lord, anytime pwede mong bawiin. Dahil ito naman ay galing sa'yo. Ito naman ay galing sa'yo, hindi sa akin. Yan. Maalala ko nung yung panganay ko na espesyal,
ay naisilang, isa sa mga naging nagamit namin o nagamit ko na nagpaalala sa akin ay siya ay hindi akin, parang pinagkatiwala ng Diyos sa akin. So nasa kamay ng Diyos kung kukunin niya o hindi. Kaya dapat anumang meron tayo ay hindi natin dapat na angkinin. Yan, hindi natin dapat mas binibigyan ng importansya kaysa Diyos. So, kung mas mahal natin yung isang bagay o isang tao kaysa sa Diyos, yun ang problema. Pero kung mahal natin ang Diyos, una, mas naibibigay natin yung tamang pagmamahal sa bagay at kung sino man na meron tayo. So, dapat tayo lagi mag-focus sa Diyos. Siguro mas maganda yung pag merong bumabati sa atin na ang gaganda ng gamit mo o ang bait-bait mo. Siguro magandang isipin natin na lahat galing sa Diyos. Kaya nga lagi nating sinasabi, thank you Lord or praise the Lord. Yan. Thank you Lord, praise the Lord. Yan. Pag tayo ay binabati o pinupuri, lagi nating isipin na Diyos lagi ang lahat, galing lahat sa Diyos. So, ang pinagkatiwala sa atin ay dapat nating ibalik sa Diyos at bilang pasasalamat. Minsan kasi yung mga bagay sa ating buhay hindi na natin kontrolado. Minsan, kahit yung mga gusto natin ay hindi nangyayari dahil mas alam ang ating Diyos. Malala ko yung isang kwento na isang may-ari ng malaking kumpanya. Siya ay mayroon siyang anak na kailangang mag-aral sa ibang bansa pero hindi niya kaya. Dahil napakamahal yung kanyang tuition. So ginawa niya ay isinara niya yung kanyang kumpanya at magtatrabaho sa abroad. Tatanggapin niya yung alok sa kanya dahil mas malaki yung kita niya para matustusan niya yung kanyang pag-aaral ng kanyang anak. Kaya lang nung papunta na siya sa airport para magbiyahe na, yung sinasakyan niya ay hindi tawag dito na nasira sa daan. Tapos nakatawag naman ng gagawa, kaya lang pagdating doon sa airport, nakita na lang niya yung sasakyan niya na lumilipad na. So hindi siya nakasakay. Kaya isinumpa niya ang Diyos. Sabi niya, pambihira ka naman Diyos. Sabi niya, ito na lang inaasahan ko na matulungan ko, mapag-aral ko yung aking anak. Hindi pa ako natuloy. Yan. Kaya sabi niya ay tinawag niya yung kanyang mga kaibigan. Sabi niya, tara, mag-inom tayo at ako'y nalulungkot. Dahil ang Diyos na akala ko ay mabait ay hindi ibinigay yung inaasahan ko. So, masama ang loob niya. At habang sila nagiinuman, napanood niya sa TV yung news na yung dapat sasakyan niyang eroplano ay bumagsak at namatay lahat. At dito, nakita niya nakita niya kung gaano gumalaw ang Diyos sa buhay niya. Kung hindi nasiraan o nakasakay siya doon, ay siguradong isa siya sa namatay. Kaya ganun na lamang kanya iyak at humingi ng tawad sa Diyos. So, makita natin na hindi lahat ng mga bagay na gusto natin sa buhay ay makakabuti sa atin. Kaya may mga pagkakataon na talagang hindi pahihintulutan ng Diyos ang mga nais natin o gusto natin na makamit sa buhay. Kaya huwag tayong
huwag tayong makakalimot na ang anumang pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay dapat ibalik natin na maayos. Ibalik natin na may bunga. Kasi ang hinahanap ng Diyos, di ba, sa Ebanghelyo, pinapunta yung mga alipin niya para humingi ng parte. Kasi anihan eh. So, ang hinahanap niya ay bunga. So, ganun din tayo. Ang hinahanap ng Diyos ay bunga sa atin. Sa ating paglilingkod, isa pa yon. Paano ba tayo naglilingkod? May bunga ba o lumalaki ba o bansot pa rin yung ating pananampalataya? Tayo ba nagkakaroon ng bunga sa ating pamayanan, sa ating buhay? So, napaka-importante yung ating tignan kung ano yung sitwasyon ng ating paglilingkod. Kaya huwag tayong komportable sa pakikinig lamang. Kailangan gumalaw din tayo, mag-serve. Listening is not serving. Listening is different from serving. Serving is going out o outreach, ganyan. Paano natin ibahagi ang Diyos? Remember, marami na tayong natanggap, narinig. Paano natin ibabahagi? We cannot share what we don't have, sabi nga. We are called to serve. We are not called just to listen. We are called to serve. Mamaya makita natin bakit. Kasi when we are called by God to be in His vineyard, di ba? Inasa niya sa atin ay ibahagi yung kanyang pagmamahal. Kaya napaka-importante na magampanan natin yung tiwala niya sa atin. Tandaan natin yung huli nung Ebanghelyo, sabi niya, anong gagawin sinanong niya yung mga saserdote, anong gagawin kaya ng Ama pag bumalik at ganun, dahil sa nangyari sa mga lilipulin niya sila at saka ibibigay sa iba. Yan, ibibigay sa iba. Yung hindi nagbubunga, yung hindi napagkatiwalaan, ibibigay sa iba. Malala nyo kung minsan, ito, lagi kong napapansin ko rin sa aking buhay. Minsan, iniisip, maganda siguro gawin ko yung ganito. Maganda siguro ganyan. Di ba? Meron tayong mga iniisip na ganon. Maganda siguro gawin ko yung isang bagay na ganito para magprogreso ako, ganyan. Pero wala lang, pinabayaan mo lang na nakalimutan mo, hindi. Laging pumapasok sa isipan mo, pero lagi mong, saka na lang. Mamaya, bandang huli, nakita mo na lang yung iba, meron siya. Yung iniisip mo, nasa kanya. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Yung mga bagay na pinalampas mo, makita mo na lang nasa iba na. Yan, nasa iba na. Kaya tayo dapat ay mapagkakatiwalaan. Kung ano yung pinakita ng Diyos sa atin na vision sa atin na gawin natin, gawin na natin. Huwag na nating ipagpaliban pa. Ano yung, sabi nga ni St. Francis, ano man yung magagawa ko ngayon, gawin ko na. Dahil hindi ko na ito madadaanan. So, lagi kong iniisip yun. Sabi ko nga, ano ko pang gawin, Lord, para magampanan ko yung mission ko na pinapagawa mo sa akin. So, ano man yung, sabi pa naman, yung kung mapagkakatiwalaan sa mga maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaking bagay. Hindi lamang material. Sabi nga, sa kanina nakikinig ako sa isang interview ng isang bilyonaryo sa Amerika. Ano bang masasabi mo sa 20 years old na edad mo? Sabi niya. Ibig sabihin, sa 20 years old na edad niya, anong masasabi niya? Ano yung maituturo niya? Sabi niya, ang maituturo ko lang ay kung anong meron ka ngayon, tagalinis ka man,
ang tawag dito, taga basurero ka man, ganyan, sabi niya, gawin mo yung the best mo. Be the best cleaner, be the best basurero, sabi niya, parang ganun. So, and you will be successful, sabi niya. Ganun din sa ating Diyos. Pag pinagkatiwala natin ng isang bagay at binibigay mo yung the best mo lagi, excited ka lagi, masaya ka lagi, yan. Then, you will be trusted with bigger things. Pero lang kung sabi mo, tama na to, okay na to, ganyan, ay paano kung mapagkakatiwala ng Diyos? So, ito yung paalala niya sa atin. So, yun ang gusto niya dun sa mga tao. Pinagkatiwalaan sila na magbunga, hanggang uli naging sakim sila. Ayaw nilang magbigay. Ang masama pa dito, yung bunga na binigay, na inani nila, hindi naging matamis, kundi naging wild na tawag dito, ubas, mapait, maasim. Kaya hindi masarap na bunga. Kaya ang paalala ng Diyos ay kung anumang meron tayo ngayong pagyamanin natin, pasalamatan natin ang Diyos at tanungin natin, paano ko pa mapalago ito, Lord? Yan. Anong meron tayo? Pamilya natin, mga kaibigan natin, mga relasyon natin, trabaho natin, community natin. Yan, sa community natin, pinagkatiwalaan tayo, paano natin mapalago, paano natin maibahagi ang pagmamahal ng Diyos. Yan. So, sa pangyayari natin ay makita natin na ang Diyos ay pagmahal at maunawain. 3 beses na binigyan sila ng pagkakataon, pero hindi nila ginawa yung nararapat na hinihingi, yung parte. Makita natin dito ang awa ng Diyos, ang pagmamahal niya. So tayo din, kahit tayo ay paulit-ulit na nagkakasala, hindi pa rin siya nagsasawa na magmahalin tayo. Hindi pa rin siya nagsasawa na unawain tayo. Laging merong second chance sa ating Panginoon. So, nawa ito ay magpaalala sa atin na ang Diyos ay napakabuti. So, sabi nga nila, the most amazing thing that has ever happened in this world is the death of Jesus. Bakit amazing kaya? Kasi, amazing, kahanga-hanga o tawag dito, kamangha-mangha. Dahil pinayagan ng Diyos Ama ang kanyang anak na brutally murdered by evil people. Yeah. Na binaboy siya. Amazing kasi kahanga dahil nung siya ay nahihirapan na, si Jesus, hindi siya nagtawag ng mga anghel para siya isagipin. Talagang mag-isa siyang nagdumanas ng kahirapan. Pinayagan niya. Kahanga-hanga kasi habang siya nakabayubay sa krus, sarapan ng kanyang ina na umiiyak, natawad niya ang mga nagpapako sa kanya, ang nagpahirap sa kanya. At lalong kahanga-hanga dahil ang regalo ng kanyang paghihirap ay kaligtasan. Yung maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi dun sa Ebanghelyo, siya yung the stone that was rejected became the cornerstone. Yung batong panulukan, cornerstone. Yung batong ayaw ay naging panulukan, cornerstone. Anong ibig sabihin? Yung si Jesus, nung namatay, siya yung naging panulukan, yung cornerstone, yung pinakapundasyon ng ating the kingdom of God, yung paghahari ng Diyos. Nireject siya pero siya pa rin yung pinakamahalaga. Bakit? Dahil siya yung panulukan ng biyaya. Sa kanya dumadaloy yung biyaya kahit siya nireject. Sa building kasi mayroon tinatawag, pag kami nagtatayo ng building,
ang unang tinatayo namin yung cornerstone. Binubuhusan namin yung corner na yan na tanda bilang kung saan doon manggagaling ang mga sukat na tama. At yun ang pinaka-importante na parte ng pundasyon ng isang bahay. Yun ang unang bubuhusan. So, ganoon din ang ating pananampalataya, ang paghahari ng Diyos na ay si Jesus ang naging daluyan ng biyaya, become the panulukan. So tayo naman ay inaanyayahan ngayon na dahil wala na yung templo ng Israel, hindi na noon, kasi mula nung dumating si Jesus, naging from a physical temple, a physical structure na sinasabi niya na vineyard, ngayon naging ang vineyard na ngayon ay tayo. Tayo na yung simbahan, tayo na yung ubasan na tinalaga niya. Na ang Diyos ay ngayon ay naghahanap naman ng bunga. The abundance of good fruit. So God has given us charge. Ibig sabihin, pinagkatiwala sa atin ang kanyang ubasan, ang kanyang simbahan, para mamunga. At ganoon din tayo, di ba? Tayo yung the temple of the Spirit. Tayo na mismo ang simbahan, templo. And makakapanahan sa atin ang Diyos, ang Banal na Espiritu Santo, kung tayo ay nakakapamuhay na umaayon sa Kanya. So, we are accountable. Ano man yung bunga ng ating buhay, ano yung binibigay nating pag-aalaga sa buhay na binigay ng Diyos, then we are accountable. Kung tinitignan niya sa atin ay magbunga tayo ayon sa inaasahan ng Diyos. Kaya lang kung minsan tayo natatakot, di ba? Sometimes we are trapped na thinking na wala naman akong may babahagi, wala naman akong alam, wala naman akong may offer. Pero tandaan natin, ang Diyos pagkasama natin ay hindi naman tayo pababayaan. Mas the weaker you are, the more insignificant you feel, the more God use you to produce good fruit. Kasi iba yung iniisip mo lagi na kailangang maging matalino ako. Pag ganun ang iniisip mo, God cannot use us. The more we tell the Lord that, Lord, I am so weak, mahina ako, Lord. Wala akong alam. Pero gamitin mo pa rin ako, doon malakas ang Diyos. Yung paubayan natin ang kahinaan natin, paubayan natin ang kakulangan natin sa Diyos para punuin niya tayo kung anong wala sa atin. Diyos kasi mas gusto niya yung wala siyang kaagaw, yung wala kang alam. Para siya lang ang pumuno. Yan, siya lang ang pumuno. Kaya nga, para sa akin din, alam niyo sa akin, ang pinakamagandang, ako'y masaya pag nakakarinig ako ng o nakakabasa ng mga bagay na kamangha-mangha na turo ng Diyos para sa akin. Yung mga bagay na hindi ko alam dati, tapos nagkaroon ako na, ay, ganun pala yun. Yun yung mga tinatawag na mga perlas na kayamanan na natagpuan mo na hindi na mawawala. Yun ang pinaka-importante. Kaya pag tayo nakikinig ng mga talk, ng mga speakers, ng mga pare, ng mga obispo, kahit sa YouTube, kung mayroong mga bagay na nakamangha sa'yo, masaya ka dahil yun yung mga kayamanan na hindi na mawawala. Yun yung mga kayamanan na itago mo lang na itago sa iyong puso para pag sinabi ni Lord na ikaw naman magbahagi, meron kang ibabahagi. What you have is what you will share, sabi nga. So pag hindi tayo nakikinig, hindi tayo nagbibigay ng panahon para makilala ang Diyos o marinig ang kanyang katuruan,
hindi tayo mapupuno. Wala tayong may babahagi. Kaya we are so blessed when God allows times na mayroon tayong panahon na makinig sa Kanya. So, yun yung ating reflection today, that God wants us to be fruitful in all things, not only material things, pati yung relasyon natin, mga relasyon natin, yung health natin, paano natin alagaan yung health natin. Kasi yun ang ibabalik natin sa Diyos. Kung inaabuso natin ang buhay natin, ang katawan natin, ang oras natin, then sayang. Yeah. Kaya sayang naman. Kaya yun ang title ng aking reflection. Sayang naman. So, let's desire to be, tawag dito, God's emissary, to collect more good fruits para kay Lord. Para kay Lord. Nawa, may bagay natin ito sa iba. We need to commit to the mission that we got or we have. Ano man ang mission natin ngayon? Ano man yung pinagkatiwala ng Diyos sa'yo na gagawin mo? Be joyful always. Be joyful, be thankful, at pagyamanin, palakihin